Hello, good morning po mga bayan. Welcome sa ating panibagong update dito po sa Bataan, Cavite Interlink Bridge. Ayun mga kabayan, masisilayan natin yung likuran natin yung signage nitong gagawing tulay na solusyon po ito mga kabayan sa matagal ng kalbaryong traffic sa EDSA, no? Once na ito ay matapos mga kabayan, kapag pumunta po kayo ng Bataan, imbes bibiyahe kayo ng 5 oras, 32 minutes lang to 30 minutes mga kabayan, patawid doon sa mismong Bataan, papuntang Cavite rin, no? Napakagandang project po ito. Kaya pinupush na po ito ni Pangulong Marcos sa ngayon. Kaya abang-abangan po ninyo mga kabayan yung ating susunod pang mga update rito po sa gagawing tulay, no? Sa itong Bataan Cavite Interlink Bridge. Let's go! Ayan po mga bayan, ito na po yung tagging ng DPWH sa mga area, sa mga establishment na matatamaan, mga bahay, no? Good morning po mga bayan, welcome sa ating panibagong vlog. Dito po tayo ngayon sa, anong barangay ito tayo? Timalan Concepcion. Timalan Concepcion, dito po sa Naik, Cavite. So tay, interview po natin si tatay, no? Dahil dito po sa kanilang barangay, tutumbok itong Bataan Cavite Interlink Bridge. So tay, ano pong masasabi niyo po sa tulay na tatawid doon sa Bataan? Mabilis ang biyahe raon. Pagka dyan nagkaroon ng tulay na. Mabilis ang biyahe raon. Taknan sa diretso lang yan. So, ibig sabihin tay, napakalaking tulong po ito pag sa taga Cavite, hindi lang Cavite, Laguna, lahat, no? Makinabang nitong tulay na ito. So, ano pong masasabi niyo po tay dito sa ating Pangulong Marcos na pinupost po talaga niya itong project na ito? Malaking tulong ni President yan. Malaking tulong yan. Gawa ng meron ng shortcut tayong daan eh. Hindi na tayo susuong sa kalbaryong traffic. Hindi na. Hindi ka nadadaan ng EDSA. Hindi na. Hindi na daan ng PTEX. Opo. Diretso na rito. Sila magpupuntahan nyo yun dito. Ayan. Ayan si tatay. Yun po ang ating kababayan na taga rito mismo. So ang mga bahay tayo, may mga bahay daw dyan na may mga marker na. Matamaan daw. Matamaan. Doon, papunta doon sa ilog. So pupuntahan ko doon tayo. Pupuntahan mo dyan. Ayan. Tay, salamat po. Ano pangalan natin tayo? Romeo. Sir Tatay Romeo from Timalan Concepcion. Timalan Concepcion sa bayan ng Naik, Cavite. Salamat tayo, no? Thank you po. Yan po mga bayan, si tatay. Yung kanilang, ang bahay nyo tayo, matamaan sa, ano, sa project? Matamaan ng tulay. So paano tayo yung, ano, yung anong sabi ng DPWH? May tagging na po kayo dito? Sa inyong bahay? Kung Meron ano? Tagging yung ibig sabihin. Meron. Ganyan, yung kulay pink na yan, nasa gate. Iba yan. Oo. So anong sabi ng DPWH na yung inyong tahanan ay matatamaan sa gagawing tulay, yung Bataan Cavite Interlink Bridge? Ano pong sabi nila tay? Bigyan ba kayo ng ano, ng relocation site or bahay na bago? Sinasabi nga, bibigyan ng relocation site. Opo. Malayo rito. Saan po? Doon po sa Papinghalang, malinin ng luma. Ito na Choke, nag-isa. Opo. Doon ako papupuntahin. Ano mo yayari sa akin doon? Saka yun naman, hindi naman bigay, babayaran din naman yung ano yun. Babayaran na yun, tahanan nyo? Bibigay na pabahay na yun. So anong masasabi nyo po tayo sa tulay na gagawin dito? Makatulong po ba sa inyo or for issue? So tayo, ano? Hindi nga makatulong sa akin dahil tatamaan ng tulay. Yung bahay mo? Yung bahay namin. Pero yan, maganda yan. Dahil siyempre, paundad ng Pilipinas eh. Siyempre, yes, Bataan Cavite para madali ang biyahe. Ayan po mga bayan. Ito may tagging na po mga bayan, no? Pinunturahan nilang kulay pula. Ibig sabihin dahil ito na yung ano, yung mismong madaanan ng construction. Ayan po. Ayan. Saka itong gate na ito mga bayan, matamaan din pala itong lupa dito. Ayan po yung
mismong gate, may tagging, may ano na rin, oh. Yan. Ibig sabihin dito tatama yung tulay na gagawin. Patawid doon sa mismong Maribeles, Bataan. Saan to? Papunta doon? Papunta doon? Ayan. Okay. Salamat tayo. Thank you po. Yan. Matapos mga bayan na ating ma-interview yung mga kababayan natin rito na kanilang mga bahay ay matamaan, samot-saring opinyon, no? Pero hindi naman pababayaan ng ating gobyerno yan. Yung mga kababayan natin na matamaan, yung kanilang mga kabahayan, sigurado naman po na bibigyan po yan ng bahay, no? Bago ay false construction, no? Bago pa lang po yung mga tagging doon, mga bayan. Noong April 23 pa lang po, no? Ilang araw pa lang mula ngayon. Ngayon po ay 27, no? Ayan po mga bayan, yung barko na yan, hindi natin sure kung yan na po ay kasama na po sa construction itong Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ayan po mga bayan, yung baba natin dito po. Ang alignment nitong Bataan-Cavite Interlink Bridge, no? Papunta doon sa mismong Soriano Highway. Ayan. Posible po mga kabayan, dyan sa Soriano Highway, magkakaroon ng entrance exit or di kaya circle, no? Paikot dito po, papasok sa mismong Bataan Interlink Bridge. Ayan dyan sa dulo mga bayan, yung subdivision na yan. Ayan po. Lagyan natin ng circle. Yung circle na yan mga bayan, dyan po yung alignment ng tulay. No? Posibleng yung subdivision na yan, mapingasan konti yan, ilang bahay. Pero sana po ay konting lihis para hindi ma-porhisyo yung subdivision dyan sa unahan. At yung baba natin, yan na po yung gate kanina na may nakalagay na sticker ng DPWH, no? Ayan po sa baba natin, zoom natin. At yung pick up na truck, dyan po yung alignment papunta doon sa Soriano Highway, no? Ayan po mga bayan, dyan po yung alignment talaga. May ilang bahay dyan mga bayan na matamaan po talaga nitong tulay na gagawin. Pero sa ikaunlad ng ating bansa at sa probinsya ng Cavite at Bataan, at sigurado naman na mabigyan po yan ng pabahay yung mga natatamaan na mga bahay dyan, ay walang imposible na mabilis umunlad po ang probinsya ng Cavite at probinsya ng Bataan at buong Kamaynilaan mga bayan, dahil ito po ang access road, no? Ito po ang magbabaluwag sa area ng EDSA at INLEX mga kabayan. At ito na po yung mismong
tarpaulin, no, na nakalagay dito sa gilid mismo ng Soriano Highway. Drone shot din po tayo nito mga kabayan. Ito na po yung kahabaan ng Soriano Highway mga kabayan. Dito na po ang end point ng Bataan Cavite Interlink Bridge mga kabayan. Ito na po yung entrance and exit, no, nitong tulay na gagawin. At asahan natin itong paligid nitong Naik Cavite mga bayan dahil napakaganda yung lugar, napaka-strategic na lugar mga bayan. Asahan po natin pag matapos na po itong tulay na ito, hindi pa matapos, ay asahan po natin na may mga improvement pong mangyayari rito, mga malalaking negosyo, mga malalaking shopping mall, no, dito sa area. Dahil patawid nga po ito doon sa Bataan. 30 minutes lang po ang biyahe patawid doon, no? Napakagandang area na to. At yan po ang tumbok nito mga bayan. Ayan po yung tarpaulin sa baba. Dito sa area na to. Posibleng lampasan itong Soriano Highway dito sa kabilang side, no? Posible po. Kaya abang-abangan po ninyo yung ating mga latest update rito mga bayan sa sunod pang mga buwan. Huwag po natin kalimutan na mag-like, mag-share, and mag-subscribe sa ating YouTube channel, Porka Studio. Pakihit na rin yung notification bell mga bayan upang lagi po kayong updated pag may mga bagong videos. Ayan po yung mismong mga punong kahoy dyan. Dyan po yung tumbok. So, posible po na hindi matamaan yung subdivision dyan. Dito lang po sa mga bakanting lote. Tagus doon sa yung may barko na yun sa dulo, mga kabayan. Yan, di ba? Yan. Ito na po yung tarpaulin sa baba. Yan na po. Dito po yung end point nitong Bataan Cavite Interlink Bridge. Slide natin, no? Bataan Cavite Interlink Bridge. Ayan, yan na po yung tag mga bayan, kulay pink. At ito yung mismong ano, baga marker nila. Yan. Dito sa tama. So itong bahay na to matamaan din. Ito yung mga tulay. Tao. Taga DPWH sir? At DPWH dito? Nag-survey sila? Anong sabi kuya? Kailan lang yan, saka pinictura. Dito, pinictura lang nila. So, kaninong bahay ito kuya? Nangyari ng pulis. So paano yan? Matamaan yan eh. Oo. Ay, saan yung bahay nyo? Dito po? Ito. Ay, yung bahay nila ni kuya. Opo. Mga ninunupa. Mga palong yung katandang pagkakala. Sige po, ang sarap ng ulam ni kuya, grabe. Napaka-presko talaga pag kumain rito, mapalaki yung kain mo dahil sa mahangin, walang init yung hangin. Sobrang presko, ang sarap tumira. Ang sarap tumira pag katabi sa dagat, mga bayan.
tulad Yes. niya, tatamakan ng ka, siyempre, mapapalit ka, pero may An- kami, Opo. Anong sabi kuya, yung sa DPWH, ay yung bahay niyo, pag giba niyan, may malipatan po kayo? Bibigyan kayo? sabi. Yun ang sabi ng Pero DPWH. nagmi-meeting man, Opo. So anong napagmitingan ninyo kuya? ayun nga, bibigyan daw ng pabahay, Opo. tsaka konting, Anak buhay. kasi yung pa, yung puhunan, gano'n. Di bala kung magkano. Siyempre, andito ang hardware namin. Opo. Kaya dagat pa yung mga bayan. Papapuli rito, Mm-mm. para may walang sagabal na bahay na pag nag-ooperate. Mm. Wala naman lang problema rito. Okay. Problema katagalan nga na. Mga sa estimate mo kuya, mga ilang taon to matapos yung construction nitong tulay? Mga 5 taon o 6 years? Kaya 5 taon, ganyan. Mm. Kaya isipin mo, bataan, tatawid pa ng koridor. Opo. Bago bataan, Mm. ganong katagal yan. Ayan, ganito na po mga kabayan kapag ito'y matapos na itong Bataan Cavite Interlink Bridge. Nakaka-excite po ito sobra. At ito po ay napakalaking tulong na maibsan na po ang trapiko sa EDSA, sa NLEX, no? North Luzon Expressway at papuntang Pampanga mga kabayan. Dahil once na ito'y matapos na, sigurado yung mga kababayan natin na pauwi ng Bataan at papuntang Olongapo, Subic, dito na po yan dadaan mga kabayan. Mabilis ang biyahe rito mga kabayan once na ito'y matapos na. Ito po yun mga kabayan, yung mismong interchange, no? Exit entrance dyan sa Corregidor Island. Ayan po yung kulay, yung forma na circle na yan. Ganun po yan mga kabayan. Magkakaroon din po ng exit entrance dyan sa Corregidor Island. Napakaganda dito mga bayan. Yun lang po muna ang ating update ngayon mga bayan. May part 2 po ito, no? Nandito na lang po muna. Porka Studio hindi sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. Maraming salamat and God